2:00 ng madaling araw at tila buong mundo ay natutulog maliban sa mga call center agent na katulad ni Liza. Nakasuot siya ng itim na hoodie, may faded na backpack at suot ang mukhang pagod pero determinadong ekspresyon. Galing siya sa graveyard shift, 6 na sunod-sunod na calls na puro customers na mainit ang ulo. Isang maling pindot lang, bawas KPI. Paglabas ng opisina, ang unang direksyon, convenience store. Kailangan ng energy drink para sa biyahe pa uwi at instant noodles para sa hapunan pagdating sa bahay. Literal na buong linggo niyang baon ay galing sa promo shelf. Nasa aisle siya ng ref, kinuha ang paboritong grape flavor na energy drink nang bigla yung malaglag. Isang balikat ang sumalpok sa kanya. Nabitiwan niya ang bote at muntik pa siyang tumumba. Mabuti na lang at nasalo niya agad ang sarili sa shelf ng mga tinapay. Aba, hoy, bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakita? Sigaw ni Liza. Agad na kumulo ang dugo at uminit ang ulo. Napaatras ang lalaki. Tila galing din ito sa trabaho. Maayos ang polo, may ID lanyard, pero mukhang antok na antok. May hawak pang cellphone na naka-on ng flashlight. Sorry miss, hindi ko nakita. Hindi ka nakatingin? Eh yun ang problema sa inyo. Akala nyo lahat ng bagay, kayo ang may karapatan. Singhal ni Liza, patuloy ang pagbuga ng inis. Nagitlang lalaki. Maraming nakatingin, isang matandang lalaki sa counter, isang estudyante sa ice cream freezer, at isang guard na parang nagdadalawang isip kung sisingit. Tinitigan ni Liza ang lalaki. Guwapo, maputi, malinis, yung tipong hindi pinapawisan kahit naka-jacket. At lalong nakakainis dahil mukhang hindi sanay na napapahiya. Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Dagdag niya pa. Hindi porket mukhang mayaman ka, ikaw lang ang may karapatang gumalaw. Nagulat ang lalaki. Nagbuka ng bibig pero walang lumabas na salita. Nahulog na rin ang cellphone niya sa sahig na kinuha niya agad. Sorry, sambit nito, mas mahinahon ngayon. Pagod lang siguro ako. Hindi ko intensyon. Ako rin, pagod. Pero hindi ako nakakatapak ng ibang tao. Magkaiba tayo doon. Kinuha ni Liza ang energy drink, dumiretso sa counter at iniabot ang 5 tigbe 20 pesos. Habang naglalakad palabas ng tindahan, narinig niya pang mahina ang tawa ng estudyante. Nakita din niya ang lalaki na nakatingin pa rin sa kanya. Bumulong pa ito ng, astig siya. Sa halip na mahiya ay napangiti pa ito. 2 araw ang lumipas, maaga siyang pumasok sa opisina. Tahimik ang building, agad niyang tinungo ang elevator. At ang tanging tunog ay ang kalampag ng heels niya sa sahig. Nakaugalian niya ng magbasa ng update sa group chat nila habang paakyat siya. Pagpasok sa production floor, sinalubong siya ni Belle, ang kaibigan niya sa team. Maikli ang buhok nito, laging naka-cherry red na lipstick kahit wala namang kikitain na kliyente. Bes, may chika ako. Ano na naman yan? May bagong chismis? Hindi Bes, legit to. May bagong TL raw tayo. Galing sa Accelera account. Tapos, foreign trained pa. Papalit kay TL Nina. Nako, sana hindi pa hirap. Inayos ni Liza ang badge niya. Ayoko na naman ng mga pa-corporate na feeling CEO. Tama ng ibang boss natin ang umastang tagapagmana. Nagtawanan sila. Inside joke yon sa kumpanya nila. Biglang bumukas ang pinto sa floor. Tumayo si Ate Nori, ang admin supervisor. Team Pioneer, sa breakout room tayo. May konting announcement, sabi nito. Naglakad sila papunta sa maliit na conference room. Sa loob, may projector at whiteboard at may lalaking nakatayo sa harap. Dahan-dahan siyang humarap sa mga miyembro ng team. At si Liza, parang kinoryente. Ang lalaking nabangga niya, ang lalaking sinigawan niya at pinahiya niya. At ngayon, ito pala ang bagong team leader nila. Good morning everyone, bati ni Daniel. May malambing ng ngiti. Ako si Daniel Reyes, ang bago niyong team leader. I've worked in operations for 6 years and I'm here to make sure we grow together. Let's build a high-performing, happy team. Parang walang nangyari. Parang hindi niya ito sinigawan sa harap ng security guard at cream bread. Pero si Daniel, ngumiti pa rin, umiwas ng tingin kay Liza. Hindi niya binanggit ang insidente. Pero alam niyang naaalala nito ang lahat. Nakikita niya yon sa ngiti ng lalaki. Nagpunta sa pantry si Liza, ilang oras matapos ang meeting. Tahimik lang siya habang nilalagyan ng kape ang termos niya.
Pumasok si Daniel. Uy, ikaw si Lisa, di ba? Lumapit ang lalaki. Nagkita na tayo dati, right? Nagtaas ng kilay si Liza. Pwede bang wag na nating balikan yon? Natawa si Daniel. Fair, pero gusto kong magpasalamat. Magpasalamat? Oo, yung sermon mo. Effective pala. Simula nun, mas naging maingat na ako. Hindi na ako nakakabangga sa convenience store. Napatawa si Liza pero mabilis ring tinakpan ang pagkunot ng noo. Okay, good for you. Nagbuho siya ng kape. Tahimik si Daniel pero hindi umalis. Alam mo, hindi kita inaasar ah. Gusto ko lang sabihin, impressive ka. I read your stats. Mataas ang sisat mo. Mabilis ang handling time at bihira ka mag-absent. Hindi naman kailangan ng TL para malaman yon. Alam ko na yan. Pero kailangan ng TL para ma-recognize yun. Kaya simula ngayon, expect more coaching para lalo pang tumaas. Umalis si Daniel, naiwan si Liza, nakatitig sa baso niyang puno ng kape. Nanlaki ang mata niya at nakaramdam siya ng kakaibang tensyon. 2 linggo ang lumipas, nagbago ang dynamics ng team, mas maayos ang shift, mas chill, may reward system, at unti-unti nawawala ang tensyon sa pagitan ni Liza at Daniel. Kahit papaano, naging mas close sila. Hanggang isang gabi. Lisa, chat ni Daniel sa internal messenger. Libre ka ba after shift? Bakit? Kain tayo. Sagot ko. May kare-kare sa tapat. Paborito mo, di ba? Nagulat si Liza. Paano mo nalaman? Nabanggit mo sa last coaching. Yung part ng small joys mo, remember? Sa karinderya, sa tapat ng opisina, nasa mesa silang dalawa. Tahimik sa paligid, bagong luto ang kanin, kare-kare, paksiw at 2 basong malamig na soft drinks. Hindi ako sanay sa ganito, sabi ni Liza. Sanay sa alin? Sa mga lalaking seryoso. Maingat, nakikinig, hindi lang basta pa cute. Ako rin. Hindi ako sanay sa babaeng maingay, matapang, pero totoo. Nagkatinginan sila. Nagpakawala sila ng tipid ng ngiti. Hindi ako mabait, dagdag ni Liza. Marami akong bagaheng daladala. Wala akong savings, wala akong sariling bahay, wala akong plan B kung mawalan ako ng trabaho. At ako, may ilang beses nang nag-fail. Sa trabaho, sa relationships, hindi ako perpekto. Pero willing ako magsimula ulit kung kasama ka. Tumahimik si Liza. Hindi niya alam kung dahil sa gutom niya o dahil kinikilig siya. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang may taong hindi lang basta naririnig siya, kundi pinipiling intindihin siya. Nagsimulang mag-date ang dalawa. Coffee, movie, museum at kung saan-saan pa. Tinatsaga rin nilang magsabay mag-file ng leave para makaalis sila at magpunta sa kung saan na malayo. Nagpunta sila ng Baguio at pagkatapos ay dadaan sila sa Sagada para makita ang ganda ng lugar. Excited si Liza sa pupuntahan nila. Palaging sa TV o dyaryo lang niya nakikita ang Baguio at Sagada. Inabot ng 5 buwan ang pagdadate nila bago sagutin ni Liza si Daniel. Naging opisyal sila. Sa una ay tinatago nila pero hindi na rin kinaya. Nagpatuloy ang magandang samahan nilang dalawa sa trabaho. Subalit isang balita ang labis na gumimbal sa kanilang mundo. Agad siyang napatawag kay Daniel upang ayain itong makipagkita. Noong magkita sila ay agad yumakap ng mahigpit si Liza at umiyak. Liza, anong nangyari? Please, talk to me. Bakit ka umiiyak? Tanong ng lalaki. Todo pa rin sa paghagulgol sa Liza. Yumakap palalo ng mahigpit ito. Hinayaan lang yun ni Daniel. Sinubukan niyang aluin ng girlfriend. Nung kumalma na kahit papaano, ipinagtapat na rin ni Liza. Daniel, buntis ako. Sa 3 salita na yon ay parang nawasak ang mga plano ni Daniel sa buhay niya. Nanlaki ang kanyang mga mata, pero sa halip, hindi niya pinakita ang pagkagulat. Nagpatuloy lang siya sa pagyakap kay Liza. Tuloy lang sa paghagulgol ang babae. Maya-maya'y nagsalita na rin si Daniel. Pagkatapos makapag-isip-isip, kumalas ito sa pagkakayakap upang kitain ang umiiyak na mata ng dalaga. Magpakasal na tayo, Liza. Nagpakawala ng ngiti si Daniel. Sobrang saya ni Liza. Ibig sabihin ay pananagutan siya ng nobyo. Muli siyang yumakap dito. Hindi kita pababayaan, Liza. Huwag kang mag-alala. Haharapin natin to ng magkasama.
Salamat, Daniel. Maraming salamat. Usal ng dalaga. Kaya noong December, sa isang simpleng ceremony sa Quezon City Hall, nagsuot ng puting dress si Liza. Si Daniel naman ay may hawak na sunflower habang naghihintay sa altar ng civil wedding. Handa ka na bang maging asawa ng isang babaeng may mga pangarap na kasing bigat ng BPO workload? Biro ni Liza. Handa na akong damayan ka sa bawat backlog, sagot ni Daniel. Ikinasal ang dalawa ng may buong kagalakan sa kanilang puso. Naging mabilis ang takbo ng panahon. Naging masayang pagsasama nila. Tumira sa maliit na apartment, nagsalo sa budget, at nang lumaon, dumating ang munting biyaya. Isinilang si Criza, isang batang babae na may ngiti ng ama at tapang ng ina. Akala ni Liza tapos na ang laban. Nakamit niya ng kaligayahan. Isang magandang pamilya, isang maayos na trabaho, isang lalaking mahal siya. Hindi niya alam ang tunay na laban ay hindi pa pala nagsisimula. Makalipas ang 2 taon, maagang gumising si Liza kahit araw ng linggo. Tulog pa si Criza sa kama, yakap ang maliit na stuffed toy na panda. Si Daniel naman, abala sa laptop sa dining table, may kape sa tabi. Nasanay na silang pareho. Si Liza ang gumigising muna, si Daniel ang tagaluto ng breakfast. Coffee's ready, sabi ni Daniel nang makita siyang dumaan. Ininit ko na rin yung pandesal. Salamat, sagot niya pero wala sa tono ng umaga ang boses niya. Hindi masungit, hindi rin masaya. Basta may buhat na bigat. Tinungga niya ang mainit na kape, parang umaasang kaya nitong tunawin ang alalahanin sa dibdib. May sinabi si Mama kagabi. Panimula niya. Kailangan daw ng 100,000 para sa operasyon. Hindi cover ng medical insurance. Hindi rin pwedeng paantayin. Tahimik si Daniel, sinara ang laptop at tumitig sa kanya. Anong plano mo? Iniisip kong lumuwas, magpunta sa agency, tumingin sa abroad ng opportunities. Hindi agad sumagot si Daniel. Tinapik-tapik na lang ang mag. Lisa, sigurado ka ba? Maliit pa si Criza at may trabaho ka naman dito. Alam ko, pero kulang. Hindi sapat yung sahod ko. Minsan, delay pa yung sweldo. Kung ako lang sanang may sakit, kakayanin. Pero si Mama yon. Daniel, siya ang dahilan kung bakit ako nakatapos. Tumulo ang luha ni Liza. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa desperasyon. Lumapit si Daniel, niyakap siya mula sa likod. Ayokong mawala ka, pero naiintindihan ko at susuportahan kita. Sa loob-loob ni Liza, ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal niya si Daniel. Laging handang sumalo kahit tiyak na nahihirapan at nasasaktan. Yumakap din siya dito. Aayos din ang buhay natin. Maghintay ka lang ha. Sabi niya kay Daniel. 2 buwan matapos ang application ay natiyak na niyang lahat. Nakakuha na siya ng schedule at flight ticket. Kaya naman bawat sandali niya ay ginugol niya kay Criza at sa asawang si Daniel. Nagbabanding sila hanggang kinakaya ng oras at ng pagkakataon. Subalit parang kung kailan gusto mong bumagal ang oras, ay bumibilis naman ito. Nasa naiya si Liza, bitbit ang 2 maleta para sa mga gamit. Tinulungan siya ni Daniel sa pag-check-in at tahimik naman si Criza nakayakap sa binti niya. 2 taon pa lang ang bata, magtatatlo pero para bang alam na nito ang ibig sabihin ng pag-alis. Mama, I love you Mama, I love you, balik ka po ah. Tanong ng bata. Bibilang ka lang ng maraming tulog tapos uuwi na si Mama. Sagot ni Liza, pilit ang ngiti. Sa likod ng salamin ng mata niya, umaagos ang luha na pinipigil. Yumakap ang bata ng mas mahigpit. Promise, may dala akong regalo pagbalik ko. Lumuhod si Daniel. Criza, tayong 2 munang magkasama. Pero araw-araw, tatawagan natin si Mama. Tumango ang bata pero ayaw bumitaw. Nagpaalam si Liza sa gitna ng matinding kirot. Ayaw niyang umalis pero kailangan. Para sa nanay niyang may sakit, para sa anak niyang kailangan mag-aral, para sa kinabukasang pangarap nila. Gusto niyang maibigay ang best para sa kanila. Kuwait, mainit, maalikabok, maingay, at tila walang sigla sa paligid. Hindi agad nasanay si Liza. Tahimik ang pasok sa bahay ng amo. Umaga ang isa pa niyang trabaho sa restaurant. Halos wala siyang tulog pero may goal siya.
makabayad ng utang, makatipid para sa bahay at maipagamot ang ina. Mabait ang amo pero istrikto, doble ang bantay, tanging sandata niya ay ang bagong cellphone na binili pa ni Daniel bago siya umalis. Tuwing break, agad siya nagbe-video call. "Mama!" bati ni Criza sa screen. "I drew a cat! Look!" "Ang galing naman ng baby ko!" Tuwang-tuwa si Liza. "Si papa mo, nasaan?" Lumapit si Daniel sa camera, hawak ang platito ng turon. "Nasa kusina, nagluluto. Baka lumaki si Criza na puro turon ng almusal." "Okay lang, basta sweet," tawa ni Liza. Masaya silang magkausap, hindi man pisikal na magkasama, parang buong puso silang konektado. Mabilis lumipas ang taon. Halos 2 trabaho ang hawak ni Liza sa Kuwait. Sa araw, tagalinis ng hotel rooms. Sa gabi, all around sa isang food court. Bihira siyang mag-day off para ang sweldo ay tuloy-tuloy. Masaya siyang magaling na rin ang mama niya matapos ang operasyon. Kada padala, sinisiguro niya na may para sa tuition ni Criza, allowance ni Daniel, bayad sa upa, at kaunting ipon para sa dream house nila. "Malapit na tayong magkabahay," sabi ni Daniel minsang nag-video call sila. "Yung contractor tapos na sa bubong. Next week, papalitada ng loob." "Totoo?" Halos mapasigaw si Liza. "Grabe Daniel, salamat sa pagtitiis. Kayong dalawa ni Criza." "Dapat ako magpasalamat. Ang dami mong sinakripisyo." Tumulo ang luha ni Liza. Pagod siya pero masaya. Lahat ng pagod may direksyon. Lahat ng hirap may dahilan. Isang gabi, sa kalagitnaan ng break niya, may tinawagan siyang kaklase sa Pilipinas para i-follow up ang padala sa kontraktor. Gulat na gulat ito sa kanyang tanong. "Liza, hindi ko alam kung paano ko sasabihin." "Bakit?" "Wala nang pumapasok na construction crew sa bahay nyo. Dati lang sila pumasok nung unang linggo, tapos parang hindi na ulit bumalik." "Hindi totoo yan. Sabi ni Daniel, tapos na yung bubong. May resibo ng mga nagasto sa materyales. Sabi niya, itatabi niya." "Bes, sorry. Pero dumaan ako ron. Wala pa rin bubong ang bahay. Pader lang ang meron." Nanlamig si Liza. Naglalaro ang isip niya. Hindi ito pwedeng totoo. Hindi si Daniel. Hindi ganon ang lalaking minahal ko ng buong puso. Kahit na may pagdududa, pinilit ni Liza ang magtiwala kay Daniel. Pero hindi niya kinakaya ang lungkot na nararamdaman. Grabe ang homesick niya. Gusto niya nang yakapin ang mag-ama niya. Kaya naman, hindi na siya nag-atubili. Nag-book na ng ticket si Liza, pero sa 1 buwan pa yon. Sakto lang na birthday ng kanyang anak. 1 linggo bago siya umuwi, sakto, minessage niya ang kaibigan niyang event organizer. Pinasuyo niya ito. May planong sorpresa si Liza para kay Criza. Nag-message siya sa isang kaibigan na event organizer. "Pwede mo ba akong gawing clown sa birthday party ni Criza?" "Clown? Sure ka?" "Oo, gusto kong ako yung surprise. Gusto kong makita yung mukha ng anak ko habang nagpapatawa ako." Pinaghandaan ni Liza ang props, nag-practice ng magic tricks, nag-research ng mga jokes. Tuwing break sa trabaho, imbes na magpahinga, nagre-rehearse siya. Ginastosan niya ang costume, ang balloons, ang cake. Lahat ay mula sa naipon niyang pera. Hindi na siya nagpapadala ng huling sahod para lang masigurong bongga ang pagbabalik niya. Dumating ang araw ng kanyang pag-uwi. Hindi na siya nagbigay ng pasabi. Surprise talaga. Sinundo siya ng kaibigan sa airport. Diretso sila sa venue. Nakasuot siya ng makulay na costume. Kulay kahel, may rainbow wig at kulay pulang ilong. Kinakabahan siya. Excited, sabik na sabik. Pagpasok sa venue, siya na ang nagsilbing host. "Handa na ba kayo sa birthday girl?" Sigaw niya. "Sabay-sabay nating tawagin, Criza!" Lumabas ang bata, naka-prinsesa na costume, agad siyang napangiti. Hindi napansin ni Criza kung sino ang clown. Lumapit ito at niyakap siya. Gustong-gusto lumuha ni Criza pero tiniis niya. Mamaya ang climax kapag narito na rin si Daniel na busy dahil may inaasikaso lang. Simulan na agad ang palabas, nagpapatawa siya, nagpa-games, nagpalobo ng mga sword at flower. Tuwang-tuwa ang mga bata. Hanggang dumating si Daniel, kasama ang isang babae. Nanlumo na si Liza. Nagtatalo sa isip niya. Bisita lang niya yan. Bisita lang niya. Ang dinidikta niya sa isip niya.
Naka-fit na dress ang babae. Maganda, maputi, halatang sanay sa makeup. May hawak itong gift box, nakapulupot ang braso kay Daniel. At si Criza, tumakbo papunta sa babae. Mama Thea! Mama? Halik sa pisngi at yakap. Oh, mag-enjoy ka na, may clown ka pa pala, sabi ni Thea kay Criza. Gayun din ang ginawa ni Daniel kay Thea. Halik yakap ng mahigpit. Todo tawanan ng dalawa na parang mga binata at dalaga. Namilog ang mga mata ni Liza sa ilalim ng clown makeup. Nanlambot ang tuhod niya, halos hindi makahinga. Hindi na siya nagpigil pa. Tinanggal ang wig, tumayo sa gitna ng venue. Daniel! Matalim ang boses niya. Nagulat ang lalaki, natulala, maging ang babaeng kasama nito ay napatayo. Ano to? Tanong ni Liza. Sino siya? Liza, magpapaliwanag ako. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Huminga siya ng malalim. Sa harap ng anak natin? Sa mismong birthday niya? Niloloko mo pala ako? Tumigil ang party, nawala ang background music, lahat ng atensyon ay nasa kanila na. Nayakap na ng anak natin ang kabit mo. Pinakain mo sa padala ko, pinag-shopping mo gamit ang pinaghirapan ko. Hindi mo lang ako niloko. Ninakawan mo ako. Nagpatuloy ang katahimikan. Ang mga bata, nakatingin lang. Ang mga magulang, nagbubulungan. Si Thea, tinangkang humawa kay Criza, pero agad itong pinigilan ni Liza. Huwag mo siyang hawakan. Matatag ang boses niya. Lumapit si Daniel. Liza, mahal pa rin kita. Nagkagulo lang pero I can explain. Please, kumalma ka. Daniel, putol niya. Pinatawad kita doon. Nung may rumor na may nililigawan ka kahit tayo pa. Pero ngayon, kailangan mo ng pagbayaran ng lahat. Wala nang mas masakit pa sa mga pagkakanulo ng taong minsan mong piniling mahalin. At wala na ring mas matapang pa sa babaeng minsan ang tiniis ang lahat para sa pamilya, pero ngayong gumuho ang pinangarap niyang mundo, mas pipiliin niyang tumindig kaysa mawasak. Pinalayas ni Liza si Daniel. Nagimbal siya na wala ang bahay na sinasabing malapit nang matapos. Todo hagulgulo siya. Sobrang lungkot niya. Lumapit si Criza at yumakap sa kanya. Kahit papaano, kahit kaunti ay kumalma na siya. 2 araw matapos ang birthday party, nasa isang law office si Liza. Suot ang simpleng polo at jeans. Nakaupo siya sa harap ng isang babaeng abogada. Si Attorney Rain Rivera. Isang kaklase niya noon sa kolehiyo na ngayon ay kilalang family and civil lawyer. Tama ang ginawa mong hakbang, Liza, sabi ni Attorney Rain. Ang ginawa ng asawa mo ay hindi lang pagtataksil. May potential ito for physical violence under the anti-vowsy law. Gusto kong kasuhan siya. Gusto kong ipaglaban ng anak ko. At gusto kong bawiin lahat ng pinaghirapan ko. Matigas na pahayag ni Liza. May pruweba ka ba sa financial abuse? Tumango si Liza at inabot ang isang envelope. Ito ang mga resibo ng padala ko. Ito ang contract ng bahay na sinabi niyang pinapagawa niya. At ito naman ang pictures ng bahay na hanggang ngayon ay puro hollow blocks lang. Binuklat ng abogada ang laman. Kompleto. Bukod sa psychological harm, maaari rin natin siyang kasuhan ng estafa at falsification. At kung mapapatunayan natin na ang ginamit niyang pera ay galing sa'yo, may laban ka ring civil case. Hindi na kinailangan ni Liza ng higit pang kumpirmasyon. Sasampahan natin sila ng kaso. Sabi niya, focus at handa ang mukha sa kahit na anong mangyari. Pag-uwi sa bahay ng kanyang ina, tahimik si Liza habang pinapanood si Criza na nagkukulay ng libro. Ilang araw na rin silang magkasama. Matagal na niyang gustong itanong sa anak ang totoo, pero ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Anak, mahina niyang bungad. Nung wala si Mama, ilang beses mo nakasama si Papa at si Mama Thea. Huminto sa pagkukulay si Criza at tumango. Madalas po, lagi po kaming kumakain sa labas, tapos minsan po, si Mama Thea ang nagdadala ng mga gamit ko sa school. Bumigat ang dibdib ni Liza. Anong sinasabi nila tungkol kay Mama? Ang sabi po ni Papa, masyado ka daw busy sa ibang pamilya. Pero sabi ko po, hindi totoo yon kasi lagi ka pong tumatawag sa akin. Nanahimik si Liza. Hindi na niya kailangang marinig pang iba. Hinalikan niya ang noo ng anak. Simula ngayon, ako na ulit ang mag-aalaga sa'yo.
Sumunod na linggo, ipinatawag sa barangay si Daniel. Sa loob ng opisina, magkaharap silang dalawa. Suot ni Liza ang kulay abuhing blouse, simple ngunit matikas. Si Daniel naman ay mukhang hindi makatingin ng diretsyo. Alam kong galit ka, panimula ni Daniel. Pero sana hindi natin idaan sa gulo. Hindi to gulo, Daniel. Ito ay hustisya. Kriza ang pinaka-apektado rito. Ayokong magulo ang mundo niya. Hindi ikaw ang dapat magdesisyon yan. Ako ang nanay, ako ang nagtitiis, ako ang sinaktan mo. Nagbukas si Liza ng envelope. Ito ang formal complaint ko. Inaasahan kong haharapin mo to sa korte. At kung hindi mo ko rerespetuhin bilang asawa, respetuhin mo na lang ako bilang ina ng anak mo. Walang nasabi si Daniel. 2 buwan ang lumipas. Habang patuloy ang kaso sa korte, nagsimulang maghanap si Liza ng bagong trabaho. Ngunit dahil sa public fallout, marami ang nagdadalawang isip na kunin siya. Sa halip na sumuko, sinimulan niyang aralin ang online business. Nagbenta siya ng pre-love clothes, sumali sa supplier groups, nagtayo ng maliit na page, Kriza's Corner, Ukay and Finds. Unay mabagal, 1 order kada 3 araw, pero hindi siya tumigil. Nag-live selling siya gabi-gabi, inaral ang packaging, delivery at promos, hanggang sa unti-unti nakilala ang pangalan niya. Isang araw, habang busy siya sa sorting ng orders, tumawag ang kaibigan niyang si Belle. Bes, nabalitaan mo ba? Trending ka sa TikTok. Ha? Anong video? Yung clip mo na nilagay ang buyer mo, yung may quote mo sa live selling, ang babaeng nasaktan pwedeng umiyak, pero mas masarap umiyak habang kumikita. Hindi inasahan ni Liza na ganun kalaki ang epekto ng simpleng mga salita niya. Kinabukasan, dumoble ang orders niya. Nagulat pa siya nang may tumawag na online marketplace para alukin siyang maging reseller ng brand surplus items. Napaluhod siya sa tuwa, unti-unti nang umuusad ang tagumpay. Sa korte, nandoon si Liza suot ang simpleng black dress. May dalang folder ng ebidensya. Nasa kabilang upuan si Daniel at ang kanyang abogado. Wala si Thea. Tinawag ng judge ang kaso. Violation of RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children Act. Tumestigo si Liza. Ikinuwento niya ang padala niyang pera, ang pangakong bahay na walang natupad, ang sakit ng pagtataksil at ang epekto sa kanyang anak. Tumestigo rin si Belle at ilang kakilala. Sunod na pinatayo si Daniel. Aminado ako na nagkamali ako, sabi nito. Pero hindi ko intensyon nasaktan si Liza. Napamahal lang ako kay Thea. Napailing si Liza. Hindi sapat ang napamahal. Dahil sa pagmamahal na yon, napariwara ang mga taon niya sa ibang bansa. Ang pera niya, ang dangal niya, at ngayon, wasak ang puso niya dahil sa ginawa nito. Nagwakas ang araw na yon sa rekomendasyon ng korte na isaalang-alang ang pagkakahiwalay nila. Pinayuhan silang mag-file ng annulment at nag-issue ng temporary protection order laban kay Daniel. Isang hapon sa coffee shop, nagkita ulit si Liza at Attorney Rain. Lumalakas ang laban mo, sabi ng abogada. May hawak na tayong strong evidence, pero may isang option pa. Ano yon? Pwede nating i-freeze ang bank account ni Daniel kung mapapatunayan natin galing sa'yo ang malaking bahagi ng laman nito. Nag-isip si Liza. Sige, gawin natin. Kailangan niyang matuto kung paano bumangon. Dahil ako, natutunan ko ng lumaban. Makalipas ang ilang buwan, laking gulat ni Daniel nang hindi na siya makapag-withdraw sa ATM. Account frozen. Tinawagan niya pang abogado niya. Wala itong magawa, nasa ilalim ng court order. Sunod, tinawagan niya si Thea. Wala rin ito sa mood. Daniel, sinabi ko sa'yo, ayusin mo yan. Hindi ako papasok sa kulungan kasama mo. At paano na to? Wala tayong pambayad ng renta. Problema mo yan. Hindi ko kasalanan ng niloko mo ay matalino pala. Ayusin mo yan ng mag-isa. Ang maliit niyang business ay lumaki na ngayon. Si Liza ay may sarili ng maliit na bodega. May assistant, may courier partner. Tuwing umaga, tinutulungan siya ni Krisa sa paglalagay ng thank you notes. Mama, tanong ni Krisa minsan, masaya ka na ba? Tumingin si Liza sa kanyang anak. Ang sagot niya ay simple. Masaya ako dahil kasama kita. At masaya ako ngayon dahil hindi na ako umaasa sa kahit sinong puro pambababae lang naman ang laman ng utak.
Sa huling araw ng pagdinig, ibinaba ng korte ang hatol. Napatunayang guilty of physical violence si Daniel. Pinagbayad ng danyos at pinatawan ng restraining order. Inaprubahan ng annulment at ibinalik ang kontrol kay Liza sa perang pinaghirapan niya. Ito pa lang muna, patuloy pa ang pagdinig para sa iba pang kaso. Paglabas sa korte, maraming press, kumalat na rin ang balita tungkol sa kwento ni Liza dahil isa sa mga vlogger na buyer niya ang nag-feature ng kanyang kwento. Anong mensahe mo sa mga katulad mong niloko? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Liza sa camera, walang make-up, walang pretensyon. Walang masama sa magmahal, pero kung mas mahal mo ang sarili mo, hindi ka kailanman papayag na yurakan yon. Hindi ako biktima, isa akong babae na pinili ang hustisya kaysa sa katahimikan. At sa bandang huli, yung mga niloko, madalas silang bumabangon at lumilipad ng mas mataas. Sa tinitirhan na apartment ni Liza, gabi na noon, habang kumakain ng dinner ang mag-ina, tumunog ang cellphone, message galing sa bagong partner niya sa negosyo. Boss Liza, balita ko, gusto ka raw i-feature sa isang Women Empowerment Summit. G? Ngumiti siya, tumango, tiningnan ng anak niya. G na G. 4 na buwan matapos ang araw ng komprontasyon sa birthday ni Kriza, tahimik ang paligid habang isa-isang binubuksan ni Liza ang mga kahon ng panindang padala mula sa Japan. Mga surplus branded items, may ilan pang luxury, lahat ay maingat niyang pinipili. Nakasanayan niya ng proseso, linisin, isanitize, picturean sa natural lighting, i-upload sa social media at website. Wala siyang assistant noong una pero ngayon may 6 na empleyado na siya. Boss Liza, tapos na po ang bagong layout para sa 7/7 sale. Sigaw ni Faye mula sa kabilang mesa. Nice, i-post mo na agad. Tapos update mo yung inventory file sa Google Sheets ha. Aayusin ko yung bagong resupply later. Walang kaarte-arte si Liza habang nakatali lang ang buhok, naka-loose shirt at naka-cargo pants. Pero sa likod ng simpleng anyo, isa na siyang CEO ng sariling negosyo. Ang dating Liza Domingo, OFW, call center agent, inang niloko, ngayon negosyanteng lumalaban at nangangarap ng mataas. Bago siya lumipad papuntang Kuwait noon, nangutang siya para makabili ng branded second-hand na mga gamit sa Japan. Doon niya unang binuo ang idea ng isang premium ukay na may touch of personalized shopping. Isang padala ang bawat buwan ang kaya niyang bilhin noon. Ngunit sa 4 na taon niyang pagtatrabaho sa dayuhang bansa, napag-igihan niya ang pag-aaral ng e-commerce, dropshipping, packaging at branding. Habang pinapasa niya ang 2 o 3 trabaho roon, sinisigurado niyang may direksyon ang bawat padalang kita. Hindi niya alam, nilulustay lang pala ito ng asawa niya sa kabit nito. Ngunit hindi yun ang punto dahil hindi lang siya OFW para magpadala. Naging OFW siya para makalaya. At ngayon, heto na siya, isang babae na may sariling direksyon, hindi na basta babae lang, kundi boss. Sa kabilang dako, si Daniel, dati ring team leader sa BPO industry. Ngayon lumalaylay na sa pinakamababa ng kanyang pagkatao. Nasisante na siya sa dati niyang trabaho. Pinarayas din sa kondo na dating binabayaran gamit ang perang ipinapadala ni Liza. Ang kotseng ginagamit ay kinuha ng bangko. Iniwan siya ni Thea matapos mabunyag sa social media ang iskandalo nila. Kung talagang mahal mo ko, hindi mo ako hahayaang mapahiya sa publiko. Reklamo ni Thea noon habang nag-iimpake. Hindi ko naman ginusto yon. Hindi ko rin inaasahang aabot tayo sa ganito. Sagot ni Daniel pero wala na siyang panlaban. Umalis si Thea, dala ang natitirang perang inipon nilang dalawa. At si Daniel, naiwan sa isang paupahang kwarto, walang makain, walang mahanap na matinong trabaho, at walang mapuntahan. Tumawag siya minsan kay Kriza, pero hindi na siya sinagot ng anak. Sa isang Women Entrepreneur Convention sa Makati, inimbitahan si Liza bilang guest speaker. May humigit kumulang 500 kababaihan sa audience, lahat ay naghahanap ng inspirasyon. Ang kwento niya ang naging highlight ng gabi. Liza Domingo, sabi ng host, isang inang niloko, OFW na nagsikap at ngayon isa ng matagumpay na negosyante. Isa sa mga maimpluwensyang babaeng founder sa online fashion resale industry ngayon. Tumindig si Liza, naka-power suit, itim at pula, matalas tingnan pero classy. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Ako po si Liza at gaya niyong lahat, ako'y minsang iniwan, ininsulto at inalipusta. Pero ang hindi nila alam, habang sinisira nila ako, tinatayo ko ang sarili kong pader. Hindi nila alam, habang pinandidirihan nila ako, binubuo ko ang sarili kong brand. Tumayo ang ilang audience at pumalakpak. Akala nila tapos na ako. Hindi nila alam, nagsisimula pa lang ako. Tumulo ang luha sa mata ng ilang nanonood. Isang babae ang lumapit pagkatapos ng programa. Ma'am Liza, nanginginig ang tinig nito. Ako po yung OFW na nakausap mo dati sa PM. Natulungan mo po akong magsimula ng sariling ukay business. Niyakap ni Liza ang babae. Kung ako nakabangon, kayo rin. Samantala, si Daniel, minsan sa isang karinderya, nakita siya ng dati niyang kasamahan sa trabaho, si Makoy. Pare, ikaw ba yan? Grabe pare, ano nangyari sa'yo? Tanong nito habang inaabot ang kalahati ng ulam niya bilang tulong. Hindi makatingin si Daniel. Lahat ng masama nangyari na. Wala na akong mukhang maiharap kahit kanino. Alam mo pare, ani Makoy, lahat tayo nagkakamali. Pero yung ginawa mo grabe. Pinagsamantalahan mo yung pagmamahal ng asawa mo. Naabutan ko pa kayo nun. Akala ko, idol kita. Hindi na nakaimik si Daniel. Napalunok na lang siya at tuluyang naluha. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil ngayon lang niya naintindihan kung sino talaga ang nawalan. Balik sa negosyo ni Liza, Kriza's Corner, ngayon ay may sariling website, app at 3 physical pop stores sa QC, Makati at Cavite. May partner na rin siya sa logistics. Si Kriza na ngayon 11 taong gulang, masigasig na tumutulong. Siya ang nagbigay ng idea para sa Teen Pics section. Mama, para mas maraming bata ang bumili, dapat may youth line tayo. Oo nga, ano anak? Ang galing mo. Masarap sa pakiramdam ni Liza na hindi lang siya nakabawi sa mga nawala, nakagawa pa siya ng platform para sa iba. Isang araw, habang pauwi si Liza sa kanilang bagong bahay, nakatanggap siya ng sulat, registered mail, galing sa abogado ni Daniel. Sumusubok pong makipag-areglo ang aking kliyente, si G. Daniel Santos. Nais niyang makita ang anak ninyo kahit isang beses, alinsunod sa karapatan ng isang ama. Napangiti si Liza, hindi ngiti ng takot, kundi ngiti ng panatag. Hindi na siya natitinag. Sumagot siya sa pamamagitan ng abogado niya. Ang ama na pinili ang kabit kaysa sa anak ay kusang tinanggihan ang kanyang karapatan. Hindi ito pagkakait, ito ay hustisya. Sa isang mall event kung saan siya keynote speaker, nakita niya mula sa malayo ang isang pamilyar na anino. Si Daniel, payat, luma ang suot, namumugto ang mata. Nagkatinginan sila sandali. Sa halip na galit, ang nakita ni Liza sa kanyang puso ay katahimikan. Wala na, tapos na, hindi na siya galit, hindi na rin siya umaasa. Naglakad siya palayo, tumayo sa entablado at muling hinarap ang madla. Hindi ko alam kung paano ako umabot dito. Pero ang sigurado ako, hindi ako babalik sa kung saan ako nanggaling. At kahit sino pang pilit humila sa akin pababa, hindi na nila ako mahahatak. Isang gabi, habang natutulog si Kriza, niyakap siya ni Liza ng mahigpit. Napamulat ito. Mama, mahal kita. Ang sabi ng anak niya. Matulog ka pa anak, mahal din kita. Hindi kita pababayaan. Sa wakas, buo na siya. Kaya naman kahit ano pang problema ang dumating, basta kasama niya si Kriza, wala siyang hindi mapagtatagumpayan. Makalipas ang 1 taon, mula sa 3 pop-up stores, 6 na ngayon ang branches ng Kriza's Corner. May bagong flagship store sa BGC, malaki, moderno, at may sariling cafe sa loob. Bukod sa ukay, may premium consignment items na rin at personal styling consultations. Pinangarap lang ito noon ni Liza sa mga notebook niyang puno ng doodles at pangarap. Ngayon, isa na itong buhay na negosyo. May 3 hanggang 45 empleyado at tinatangkilik hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa sa pamamagitan ng online orders. Sa conference room ng bagong office nila, nagsimula ang quarterly strategic meeting. Boss, gusto po kayong kausapin ng guest natin from Singapore?
sabi ni Mika, ang executive assistant niya. Ngayon na ba? Tanong ni Liza habang tinitingnan ng schedule. Opo, nasa Zoom po. Live siya sa office. Pumasok siya sa mini conference pad. Doon ay bumungad sa kanya ang isang lalaking naka-light blue na suit, malinis ang gupit at may mapagkumbabang ngiti. Hi, Miss Liza. I'm Ryan Tan from Sustain Lux, a sustainable fashion brand in Singapore. I've been following your growth since 7/7 campaign ninyo, and I like to propose a collaboration. Nagulat si Liza, pero hindi niya yun pinakita. Hello, Mr. Tan. Your brand is impressive. I've read about your biodegradable packaging and your textile upcycling projects. Ngumiti si Ryan. Wow, I'm honored. I believe our brands can do something together for Southeast Asia. Nagtagal ang meeting ng mahigit 1 oras at sa huli, nagkapirmahan ng Memorandum of Understanding. By the way, sabi ni Ryan bago mag-sign off, I'll be flying to Manila next month. Maybe I can visit your flagship store. Tumango si Liza, bahagyang nakangiti. Sure, let me know when. I'll prepare good coffee. Samantala, sa kabilang dako, si Daniel, dating BPO team leader, ngayon minimum wage ang sahod bilang messenger sa isang local insurance company. Walang benefits, wala ring security of tenure. 3 beses na siyang nag-apply sa ibang kumpanya pero palaging hindi natatanggap dahil na rin sa iskandalong nag-viral noon sa online. Isang hiring manager pa ang nagsabing, "Sorry sir, pero may reputasyon kayong iniwan sa industry. We can take that risk." Nasa isang maliit na apartment siya sa Santa Mesa. Walang aircon at halos wala ng gamit. Isang electric fan na lang ang kasama niya gabi-gabi. Isang gabi, habang pinapanood ang lumang video ni Krisa na nagsasayaw ng Twinkle Twinkle, sa sala nila dati ay napahagulgulo siya. Hindi na siya nakatiis, tinawagan niya si Krisa gamit ang lumang prepaid number. Krisa, anak, pwede ba tayong mag-usap? Pero tulad ng dati, walang sumagot. Hindi alam ni Daniel na kablock na siya sa lahat ng number. Si Krisa mismo ang nag-request noon. Dumating ang araw ng pagbisita ni Ryan mula Singapore. Nakasuot siya ng light gray na linen suit. May dalang regalong sustainable notebook na gawa sa recycled banana paper. Wow! Sabi ni Liza nang makita yon. We don't have that kind here. Very thoughtful. Nilibot niya si Ryan sa buong flagship store. Mula sa sorting area, authentication desk, hanggang sa mini cafe. Doon sila naupo at nagkape. So, mahirap bang magtayo ng ganito mula sa wala? Tanong ni Ryan habang sinusubukang basahin ang ekspresyon ni Liza. Sobra, sagot ni Liza. Pero mas mahirap buuin ang sarili mong tiwala. Mas madali yan ang magnegosyo kaysa gumaling. Napatingin si Ryan sa kanya. Personal story? Tumango si Liza. Sabihin na lang natin na nagmahal ako at niloko lang pala ako. I see. Bulong ni Ryan. Tahimik silang pareho hanggang sa tinanong ni Ryan. Do you still love him? Napangiti si Liza. Hindi. Pero yung sakit, hindi ko ikakailang ginamit ko yon para palaguin to. Para sa anak ko at para sa sarili ko. Tumango si Ryan. That makes you stronger. It shows. Sa parehong linggo, isang masamang balita ang dumating kay Daniel. Tumawag ang dating kakilala ni Thea. Isinugo daw ito sa ospital dahil sa overdose. Nasangkot sa isang grupo ng scammers sa Cebu. Nahuli, nakalaya sa piyansa, pero tuluyang nasiraan ng bait dahil sa pressure. Daniel, kailangan mong tulungan ang anak ko. Ikaw lang ang meron siya. Please, tulungan mo ang anak ko. Umiiyak ang nanay ni Thea sa tawag. Pero wala na rin naibigay si Daniel. Ubus na ang pera niya, wala siyang pambayad ni gamot. Kung may puso ka, Daniel, tulungan mo kami. Hindi lang para kay Thea, kundi para sa lahat ng pagkukulang mo. Napatitig na lang siya sa kawalan. Hindi na siya makasagot. Unti-unting humuhukay ang karma sa kinatatayuan niya. Sa BGC, lumalalim ang ugnayan ni Liza at Ryan. Pabalik-balik na ito sa Pilipinas at kapag naroon siya, laging may dinner silang dalawa. Hindi bulgaran, hindi rin minamadali. Para kay Liza,
hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Kaya kung may darating man, dapat alam nito kung paano respetuhin ang kanyang mga desisyon bilang babae. Ryan, sabi ni Liza isang gabi sa veranda ng bahay nila. Bakit ka laging bumabalik? Honestly, Sagot ni Ryan habang iniinom ang kaping barako. Tumango si Liza. dahil espesyal ang nararamdaman ko sa'yo. Ang gaan-gaan ng bawat sandali sa tuwing kasama kita. I mean, hindi ako nagmamadali. Umasa akong baka balang araw, kapag handa ka ng magmahal muli, baka pwede ako. Hindi nakasagot si Liza. Napatingin na lang siya sa mga bituin. Bihira ang lalaking hindi nagmamadali, hindi basta nang aangkin, at lalong bihira ang nakakaintindi na hindi dahil sa sirang puso ang tagumpay niya, kundi dahil sa pagpupursige ng ayaw niya ng muling masira pa yon. Okay lang bang tumulong ako sa teen line? May design ideas ako, sabi ni Kriza, na ngayon ay 12 taong gulang na. Wow, syempre naman anak. Sa'yo nga galing ang pangalan ng store, di ba? Masaya na si Kriza. Hindi man kompleto ang pamilya niya, buo naman ang pagmamahal sa bahay nila. Isang gabi, habang pauwi si Liza mula sa warehouse, nakatanggap siya ng tawag. Ma'am Liza, may naghahanap po sa inyo. Lalaki po, Daniel Santos ang pangalan. Natigilan siya. Nasaan siya ngayon? Dito po sa harap ng gate, lasing po yata. Gusto raw po kayong makausap? Nagmadali si Liza pa uwi. Pagdating niya, bumungad si Daniel. Madungis, amoy alak, payat na payat. Liza, Umiiyak ito. Patawarin mo ako. Hindi siya kumibo. Tinawag niya ang gwardya. Pakihatid po siya sa terminal. Bigyan mo ng bottled water pero ayokong pumasok yan sa property namin. Nagulat si Daniel. Liza naman, kahit isang yakap lang. Miss na miss ko na kayo. Si Kriza, ang anak ko. Gusto ko siyang makita. Please, kahit isang sulyap lang. Ikaw ang pumili nun. Pumili ka ng luho kaysa sa pamilya. Ngayon, pinili ko ang buhay na hindi ka kasama. Walang galit ang boses niya, kundi purong kapayapaan. Kinabukasan, headline sa isang maliit na online blog. Ex-BPO team leader na nasangkot sa OFW scam, nakitang palaboy sa Santa Mesa. Dating asawa ng sikat na negosyante na si Liza Domingo. Hindi na nag-respond si Liza sa media. Hindi niya kailangan ng public vengeance. Ang katahimikan niya ang pinakamalupit na karma. Ilang buwan pa ang lumipas, si Ryan ay hindi na lang business partner, mas naging matalik na kaibigan, masaya silang magkausap at nagtutulungan sa advocacy ng eco-fashion. At bagamat hindi pa sila opisyal, dama na ang pagtutulungan nila sa isa't isa. Minsan sa isang charity event, may nagtanong kay Liza kung ano ang sekreto ng kanyang tagumpay. At ang sagot niya, matuto kang mahalin ang sarili mo kahit noong panahon na wala nang natira. Matuto kang tumindig kahit pagod ka na. At higit sa lahat, maging awake sa mga taong humila sa iyo pababa at magkaroon ng lakas ng loob na iwan sila. Pumalakpak ang mga tao. Nagkatinginan sila ni Ryan. Ngumiti ito sa kanya at agad niyang binalik ang ngiting iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may pahapyaw na kabog ang puso niya. Hindi takot, kundi pag-asa. Isang umagang tahimik, habang umiinom ng tsaa si Liza sa hardin ng bagong bahay, may kumatok sa gate. Ma'am, may dumating pong sulat. Registered mail, sabi ng kasambahay. Kinuha ito ni Liza, pinunit ang sobre at binasa ang laman. Galing yon sa Public Attorney's Office. Kayo po ay iniimbitahang humarap bilang testigo sa kasong isinampal laban kay Ginoong Daniel Santos ukol sa kasong estafa, panggugulo sa pampublikong lugar at paglabag sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nanigas ang kanyang kamay. Hindi siya nagulat pero hindi rin siya nagalak. Hindi sa panaghoy, hindi sa paghihigante, kundi sa formal at legal na hustisya. Makalipas lamang ang 3 araw, humarap si Liza sa korte bilang isa sa mga testigo. Kasama ng iba pang mga testigo, kabilang ang 2 sa mga dating kasamahang OFW ni Liza sa Kuwait
at isang gwardiya ng convenience store kung saan nahuling nagwawala si Daniel. Nakita ko po siyang sumisigaw sa loob ng 7-Eleven. Sinabuhay ng tubig ang cashier at tinangkang saktan ng isang lalaking customer. Salaysay ng gwardiya. Blinak po kami ni Daniel sa social media nung humihingi kami ng update sa investment na sinasabi niya sa kumpanya ni Liza. Hindi namin alam na matagal na silang naghiwalay. Tahimik lang si Liza sa witness stand. Walang luha, wala ring galit. Ang tinig niya ay mahinahon pero puno ng bigat at katotohanan. Hindi ko gustong mapahamak si Daniel, pero may mga kasalanang dapat panagutan. Hindi ito dahil sa selos, hindi ito personal, ito ay para sa lahat ng naloko niya. Pagkatapos ng paglilitis, inilabas ang desisyon. Ang akusado ay nahatulang guilty sa kasong estafa at public disturbance. Siya ay makukulong ng hindi bababa sa 6 na taon. Ang kasong may kinalaman sa droga ay isa sa ilalim pa sa masusing investigasyon. Hindi na umapila si Daniel. Sa huling pagdinig, wala siyang abogado. Hindi rin siya nagsalita. Nakaupo lang siya, nakayuko at wala ng lakas ang katawan. Nang ilalabas na siya ng mga pulis, naglakas loob siyang makipag-usap kay Liza. Patawarin mo ako, bulong ni Daniel. Ngunit bago pa siya makalapit, nilapitan na siya ng 2 lalaki mula sa Bureau of Corrections. Isinakay siya sa isang lumang police van. Doon din nagtapos ang huling pagkikita nila. Hindi man binigkas ni Liza ngunit sa puso niya, alam niyang matagal niya nang pinatawad si Daniel. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Sa pagkakataong ito, wala nang takas si Daniel sa mga kasalanan niya. Sa loob ng kulungan, lalo pang lumala ang sitwasyon ni Daniel. Madalas siyang masangkot sa gulo, napabalitang minsang nasangkot sa kaguluhan sa loob, natadtad ng galos, nabasag ang ngipin at muntik ng ikasawi ang isang insidente. Hindi nagtagal, na-isolate siya dahil sa mga delusyon at pag-uugali ng tila wala na sa katinuan. Ipinadala siya sa mental health ward ng New Bilibid Prison. Ang dating matikas, maabilidad at ma-charming na Daniel Santos, ngayon isang aninong tulala at binubulungan ng sarili sa loob ng madilim na silid. Samantala, sa kabilang dako, patuloy ang pag-usad ng buhay ni Liza. Isang buwan matapos ang sentensya, inimbitahan siya ng Department of Trade and Industry bilang keynote speaker sa isang Women Empowerment Forum sa SMX Convention Center. Umakyat siya sa stage na may suot na navy blue power suit at simpleng perlas na hikaw. Malayo sa imaheng OFW, napagod at pawis, ngunit dala pa rin ang lakas at tapang ng bawat Pilipinang sinubok ng panahon. Hindi ako nagtagumpay dahil nagbago ako, panimula niya. Kundi dahil hindi ko pinayagan sirain ako ng mga pagkakamali ng iba. Makikitang masinsinang nakikinig ang mga tao. Nagtayo ako ng negosyo, hindi para lang yumaman, kundi para hindi na kailangang mag-ibang bansa ang mga tulad kong ina, asawa o anak para lang mabuhay ang pamilya. Muling pumalakpak ang madla, may ilan pang naluluha. Pagkababa niya ng entablado, may nag-abot sa kanya ng isang bouquet. Si Ryan. Congratulations, Liza! Naging boses ka ng libo-libong kababaihan ngayong araw. Maraming salamat sa'yo. Palagi kang nasa tabi ko, sagot niya sa binata. May isang sandaling tumahimik sila habang naglalakad sa likod ng venue. Ryan, sabi ni Liza. Matagal na kitang kilala, pero ngayon ko lang sasabihin to. Salamat sa pagrespeto sa mga hangganan ko. Ngayon, handa na ako magbukas ulit. Abutenga ang ngiti ni Ryan. Wala akong intensyong agawin ang kwento mo, Liza. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong maging bahagi ng susunod mong kabanata. Makalipas ang 6 na buwan sa isang maliit pero makulay na resort sa Siargao, naglalakad sina Liza at Ryan sa dalampasigan. Kasama nila si Criza na ngayon ay 13 taong gulang na at mas malapit kay Ryan na parang tunay na ama. Mama, si Tito Ryan ba ang magiging boyfriend mo? Bulalas ni Criza habang kumakain ng manggang may asin. Napangiti si Liza. Bakit? Okay lang ba sa'yo? Okay lang, basta hindi siya katulad ni Papa, sagot ng bata. Tumango si Liza. Hindi siya ganon. Si Ryan hindi lang mabait, matatag rin, at higit sa lahat, hindi ako sinusubukang baguhin.
Good, kasi gusto ko happy ka lagi, Mama. Sabay yakap ng dalagita sa kanya. Sa parehong araw, isang balita ang lumabas. Dating call center team leader Daniel Santos pumanaw sa loob ng mental health ward ng NBP. Ayon sa report, dahil ito sa komplikasyon ng matagal na stress, alak at untreated schizophrenia. Wala umanong kamag-anak na kumuha sa labi. Nakita ito ni Liza habang nagkakape sa veranda ng villa. Walang reaksyon, hindi siya nagulat, hindi siya natuwa. Tumikim lang siya. Itinabi ang cellphone at huminga ng malalim. Pinuntahan siya ni Ryan, may dalang baso ng fresh buko juice. Okay ka lang? Tanong nito. Tumango si Liza. Oo, tapos ng kabanata na yon. Hinawakan siya ni Ryan sa kamay. Handa ka na ba sa bago mong yugto? Ngumiti si Liza, tuluyan ang gumaan ng damdamin. Hindi lang ako handa, excited na ako. Kahit ganoon ang reaksyon ni Liza, nagpadala ito ng tulong sa pagpanaw ni Daniel. Ibigay na lang din iyon sa mga magulang niya o kung sinong mag-aayos. Pagkatapos ng bakasyon, isinagawa ang soft launch ng bagong business venture. Criza Lifestyle, isang eco-fashion brand para sa kabataang Pilipino. Locally sourced, locally made, and proudly homegrown. Ang anak niyang si Criza ang design head, si Liza ang chief brand officer, si Ryan ang investor at international liaison. Lalong lumago ang negosyo nila, pero higit sa lahat, lumawak ang epekto, daan-daang kabataan ang nabigyan ng kabuhayan, pagkakataon at inspirasyon. At sa huling gabi ng taon, sa rooftop ng bagong opisina, habang pinapanood ang fireworks ay nagsalita si Criza. Mama, eto na ba yung tinatawag nilang happy ending? Niyakap siya ni Liza. Hindi anak, mas tamang tawag dito ay masayang simula. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ang kalye kung saan minsang naglalakad si Liza pa uwi galing sa night shift, ngayon ay isa ng abalang commercial district. Nasa sentro nito ang Criza Lifestyle Headquarters, isang 4 na palapag na gusali na may rooftop garden. Sa itaas, isang mural ang ipininta ni Criza, isang ina na may hawak na kamay ng kanyang anak, nakatingin sa araw. Sa loob ng opisina, si Liza ay nakasuot ng off-white jumpsuit. Kamiting niya ang ilang batang entrepreneur para sa isang mentoring session. Hindi ko kailangang maging perpekto bago magsimula. Kailangan mo lang ng lakas ng loob, tapang na tumanggap ng pagkatalo, at sapat na malasakit para sa mga taong naniniwala sa'yo. Payo ni Liza. Tumango ang mga kabataang nakikinig, inspirado sa kanyang kwento. Liza, mula sa dating tinatalikuran ng mundo, ngayon ginagalang na bilang isa sa pinakamaimpluwensyang babaeng negosyante sa bansa. Habang si Liza ay abala sa paghubog ng bagong henerasyon, sa kabilang banda naman ng Maynila, unti-unting gumuho ang mundo ng kabit ni Daniel na si Thea. Sa simula noong nabalitaan niyang pumanaw si Daniel sa kulungan, hindi siya agad nagparamdam. Kahit nakakuha ng pansamantalang trabaho bilang admin assistant sa isang maliit na kumpanya, hindi siya nagtagal. Napabalita kasing ninakawan niya ng petty cash ang opisina at mula roon, hirap na siyang makahanap ng maayos na trabaho. Lahat ng aplikasyon, isusumiti niya pa lang, lagi nang natatanggihan. Isang araw, habang siya ay nakaupo sa isang karinderya sa Pasig, may lumapit na isang dating kaibigan. Thea, ikaw ba yan? Napahiya si Thea, payat na payat, halatang napabayaan ang sarili. Nakasombrero at maskara, pero hindi na maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Dati kang sobrang ganda, sayang, bakit ka ba nagpakaluno dyan kay Daniel? Tanong ng kaibigan. Hindi siya sumagot, tahimik lang siyang umiti pero hindi niya kayang sagutin ang matapat. Sapagkat sa puso niya, alam niya ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang pagkonsinte at pagtataksil kay Liza. Isang inang OFW na kanyang ninakawan ng lahat, kasama na ang respeto ng sarili niyang anak. Linggo ng umaga, sa isang coffee shop malapit sa BGC, magkasama sina Criza at Lisa. Kararating lang ni Ryan, may dalang sketchpad si Criza. Mama, tignan mo tong ginawa ko kagabi. Masiglang sabi ng dalaga. Inilabas niyang drawing sa isang simpleng beach wedding.
Gusto mo ba to para sa kasal nyo ni Tito Ryan? Napangiti si Liza at napatingin kay Ryan na agad namang ngumiti pabalik. Perfect yun anak. Gusto ko simple lang ang kasal pero masaya, puno ng pamilya at kaibigan. Tama, sabay sabi ni Ryan. Gusto rin kitang pakasalan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto kong ipagdiwang ang bawat araw na kasama kita. Kasama kayo. At dumating na nga ang araw ng kasal. Isang maliit ngunit eleganteng seremonya sa isang private beach sa Batangas. Puting-puti ang paligid. Pinalamutian ng mga bulaklak na si Criza mismo ang nag-arrange. Nagsipuntahan ng mga piling tao, mga dating kasamahan sa call center, mga naging kasosyo sa negosyo at ilang matagal ng kaibigan. Lumakad si Liza sa aisle na may suot na ivory satin gown. Payak pero may klase. Walang belo, wala ring takong. Nakatapak siya sa buhangin sapagkat ayaw niyang may sagabal sa bawat hakbang patungo kay Ryan. Sa gitna ng seremonya, nang tinanong sila ng officiant, "Bakit niyo pinili ang isa't isa?" Sumagot si Ryan. "Pinili ko si Liza kasi siya ang nagpapaalala sa akin araw-araw na ang katatagan ay hindi palaging maingay. Minsan ito'y tahimik na pagtitiis, tahimik na pagbangon, at tahimik na pagmamahal." Naglakad si Liza palapit sa microphone at huminga ng malalim. Pinili ko si Ryan, hindi para palitan ng dati, kundi dahil naniniwala ako na kaya ko pang magmahal ng wagas, nang walang kondisyon, nang walang hinihingi, at walang kasinungalingan. Pagkatapos ng palitan ng kanilang I do, nagpalakpakan ng lahat. Tumakbo si Criza para yakapin ang kanyang ina at ang magulang na si Ryan. "Family picture," sabi ng isang photographer. At sa larawang yon, nakunan ng isang bagong simula. Isang pamilya na binuo sa sakit pero tumibay sa pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, bumalik sa normal ang takbo ng buhay pero mas makulay. Tuwing weekend, pumupunta sila sa farmlot sa Laguna kung saan sila nagtatanim ng gulay at pinapangarap ni Liza ang pagtayo ng panibagong negosyo. Organic farming sa mga livelihood program para sa mga solo parent. Si Criza, ngayon nasa high school na, palaging may bagong disenyo para sa Criza's lifestyle. May sariling followers na rin siya sa social media at tinatawag siyang the Gen Z Filipina Visionary. Minsan, tuwing gabi, nakaupo lang sila sa porch, nanonood ng bituin, walang cellphone, walang distractions, wala na ring multo ng nakaraan. Isang araw, nakatanggap si Liza ng mensahe sa social media. "Liza, ako to, si Thea. Hindi ko alam kung may karapatan pa ako, pero gusto ko sanang humingi ng tawad. Hindi ko na hinihingi ang sagot mo, pero gusto ko lang sanang malaman mong nagsisisi ako. Maraming taon akong nabuhay sa galit at inggit. Ikaw ang nasaktan, pero ikaw rin ang naging mas malakas. Sana isang araw ay mapatawad mo rin ako." Matagal na nakatitig si Liza sa mensahe. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, ipinikit niya ang mga mata at inalala ang lahat. Ang pagkabigo, ang pagtitiis, ang paghihiganti, ang hustisya, at sa huli, ang kapayapaan. Sa sumunod na araw, nag-reply siya dito. "Hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawa mo. Pero natutunan ko na minsan, mas mahalaga ang sarili kong kapayapaan kaysa sa paghahanap ng hustisya. Kaya oo, pinapatawad kita. Hindi para sa'yo, kundi para makatulog ako ng mahimbing. Sana, matuto ka ring magmahal ng totoo. Una sa lahat, sa sarili mo." Sa huling eksena, isang family picnic sa ilalim ng araw ang naisipan nila. Nagtatawanan sina Ryan, Liza at Criza. May bitbit silang homemade na adobo, inihaw na bangus at manggang hilaw. Walang social media, walang kamera, basta pamilya. Nang lumubog ang araw, humiga sila sa damuhan. "Mama," bulong ni Criza, "salamat ha. Kasi pinili mong hindi kami iwan, kasi pinili mong lumaban, at pinili mong magmahal." "Hindi ko lang pinili, pinangatawanan ko," nakangiting sabi ni Liza. "Isa pa raw po, ma'am. Isa pang pwesto sa Cebu." Sigaw ng isa sa mga empleyado ni Liza habang hawak ang laptop na nagpapakita ng kanilang lumalagong expansion. Nakaupo siya sa isang meeting room na may malalaking salamin sa paligid. Tanaw dito ang skyline ng Maynila,
At sa bawat kislap ng ilaw mula sa labas ay paalala kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Approve mo na, pero siguraduhing alaga pa rin ang quality, sagot ni Liza habang iniaabot ang kanyang tasa ng kape kay Ryan na noon ay nakaupo sa tabi niya. Napaka-bossy mo talaga, biro ni Ryan sabay ngiti. Nagsimula lang akong palaban, ngayon leader na, natatawang tugon ni Liza. Magkasama silang dalawa sa negosyo, hindi lang bilang mag-asawa kundi bilang tunay na partners. Pareho ang layunin, magkasangga sa lahat ng hamon. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang maikasal sila. Sa unang taon ng kanilang pagsasama, inakala ni Liza na sapat na ang mayroon sila. Si Kriza, ang negosyo, ang panibagong buhay. Ngunit isang umaga, habang naglalakad sila sa parke, biglang nagsalita si Ryan. Gusto mo bang magkaroon ng isa pang anak? Napatigil si Liza. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Sa loob-loob niya, natuto na siyang tumanggap, pero may isang bahagi ng puso niyang tila sumiklab. Kung ibibigay sa atin, bakit ang hindi? Pero kung hindi, ayos lang din, mahinahon niyang sagot. At tila narinig ng langit ang kanilang dasal. Dahil noong sumunod na buwan, nalaman nilang nagdadalang tao si Liza. Mabilis lumipas ang mga buwan, isinilang ni Liza ang isang malusog na sanggol na lalaki. Parang si Ryan kung umiti, pero may mga mata ni Liza. Matapang, matalim at puno ng kuryosidad. Labis ang ligaya ng kanilang pamilya. Si Kriza na ngayon ay nasa kolehiyo na at kumukuha ng fine arts ay tuwang-tuwa sa pagkakaroon ng kapatid. Para siyang second mom, laging may hawak na kamera. Kinukuhanan ng larawan si Elias sa bawat kakulitan nito. Look here baby, ayan na, smile ka kay ate. Sabay click ng kamera habang tumatawa si Elias. Parang model ng anak mo, biro ni Liza kay Ryan. Hindi lang model, genius pa. Sabay kislot ng mata ni Ryan. Habang lumalaki si Elias, mas lalo namang tumatatag ang pamilya. Tuwing linggo, wala silang meeting. Itinatalaga nila ito bilang family day. Minsan, sa bahay lang sila sabay-sabay nagluluto, kumakain at tumatawa. Elias, wag mo lagyan ng ketchup yung sinigang. Tumatawang sabi ni Liza. Mama, masarap po kasi. Palusot ng bata habang buo ang tiwala na tama siya. Okay lang yan, kakaibang panlasa. Artist yung anak natin, sabat naman ni Ryan. At si Kriza, unti-unti na rin niyang naaabot ang sariling pangarap. Ilang taon ang lumipas at naging matunog ang pangalan ni Kriza sa larangan ng sining. Nagsimula sa maliliit na exhibit, kalaunay napansin ng isang kilalang art critic ang kakaibang estilo niya. Pinagsama-sama ang modernong sketch at tradisyonal na baybayin. Sa isang art exhibit sa Makati, dinumog ang kanyang gallery. Sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik siyang lumapit sa kanyang pamilya habang dala ang maliit na papel. Ma, alam mo ba kung sino ang pinakaunang subject ko sa sining? Siguro sarili mo, sagot ni Liza. No, ikaw. At iniabot niyang papel, isang sketch ng isang babaeng OFW, naka-uniforme, may hawak na cellphone habang nakangiti sa harap ng isang maliit na screen kung saan makikita ang imahe ng anak. Nung bata pa ako, hindi ko maintindihan bakit ka palaging wala. Pero ngayon naiintindihan ko na ikaw ang unang nagturo sa akin kung paano magsakripisyo para sa mahal mo. Tumulo ang luha ni Liza. Hindi ako naging perfect na ina, Kriza. Pero ikaw po ang naging pinakatotoong ina sa buong mundo. Ngayon, isa ng kilalang artist si Kriza. May sariling studio sa Tagaytay, gawa sa kahoy, may malaking bintana kung saan pumapasok ang liwanag ng umaga. Nakabalandra sa loob ang kanyang mga obra. Karamihan dito ay tungkol sa kababaihan, sa tibay, sa pagkadurog, at sa muling pagbangon. Sa isang panayam, tinanong siya, Kriza, sino ang muse mo sa bawat art mo? Walang alinlangan ang kanyang sagot. Ang nanay ko, siya ang unang sining na hinubog ng panahon, luha at paninindigan. Samantala, si Liza at Ryan masaya na sa simple nilang buhay.
Mayroon silang maliit na beach house sa Zambales. Doon nila dinadala si Elias tuwing bakasyon. Wala silang bodyguards, walang alalay. Gusto ni Liza ang simpleng pamumuhay. Ayaw na niya ng eksenang puno ng ingay at intriga. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng dagat, "Alam mo, Ryan, kung tatanungin ako ngayon kung gusto ko pa ng revenge, tulad nung dati?" Tanong ni Ryan. "Hindi na. Kasi mas gusto ko na lang magpatawad. Hindi dahil hindi ko na naaalala ang sakit, kundi dahil ayoko na siyang maging parte ng hinaharap ko." Sumalangit nawa. Hinawakan ni Ryan ang kanyang kamay. "Hanga talaga ako sa lalim mo noon pa man. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakasalan ko." Minsan, binibisita rin ni Thea si Criza. Hindi para makialam, hindi rin para humingi ng tawad, bagkos para suportahan ang sining ni Criza bilang isang dating tagapangalaga na sa kabila ng mga maling desisyon, minahal din ang bata sa isang punto ng buhay. "Pasensya na kung pumunta ako," sabi ni Thea, minsang napadaan sa exhibit. "Wala yung tita, mas gusto ko nga pong andito kayo kasi kahit papano, naging bahagi rin naman kayo ng buhay ko." Hindi na humiling ng higit si Thea. Umalis siyang tahimik ngunit may kaunting ngiti. Marahil sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kapatawaran kahit hindi ito hiningi. Sa huli, simpleng pagdiriwang sa bahay ang nagsilbing paglalagom sa lahat. Birthday ni Elias, 5 taon na siya. May cake, may spaghetti, may fried chicken. Pero walang clown. Nang tanungin siya kung gusto ba niya ng clown tulad ng ginawa ng kanyang mama noon kay Ate Criza, natawa siya. "Hindi na mama, ikaw na lang ang clown ko habang buhay." Sabay tawa ng bata. Tumawa ang lahat, walang halakhak na mas matamis pa sa katahimikan ng mga muling nabuo. At sa huling gabi ng taon, habang pinapanood nila ang fireworks sa labas ng bintana, niyakap ni Liza ang kanyang pamilya. "Eto ang pamilya ko. Hindi perpekto, pero totoo." Tumingin sa kanya si Ryan. "Ikaw ang puso ng pamilya natin." "Hindi, tayong lahat ang puso nito. Kasi ang pag-ibig, hindi lang para sa magkasintahan. Para rin ito sa mga anak, sa mga kapatid, sa sarili, sa lahat ng piniling lumaban." Ang kwento ng buhay ni Liza ay paalala na kahit ilang ulit tayong mabigo, maloko o saktan, may kapangyarihan tayong muling buuin ang ating sarili at magtagumpay. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa lakas ng loob, sipag at pananalig sa sarili. Ang tunay na paghihiganti ay hindi pagbabalik ng sakit, kundi pag-angat ng may dignidad hanggang sa ang dating mga sugat ay maging patunay ng tibay. Sa bawat luha ng isang inang nagsakripisyo ay may binhing itinatanim, binhi ng tagumpay, dahil ang babae, lalo na ang isang ina, ay hindi lang basta nabubuhay para magmahal, kundi upang bumangon, magtagumpay at maging inspirasyon sa iba. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.